mas mabilis na pagtatayo ng mga silid-aralan. Ito ang nais magawa ng Department of Education, Senado at Kongreso ngayong 2026, lalo na at wala pa sa 500 classroom ang nagawa nitong nakaraang taon. Ayon kay Senator Bam Aquino, napondohan ng 66 billion pesos ang pagpapagawa ng 25,000 hanggang 30,000 na classrooms para sa taong ito. Kaya't inilatag niya ang iba't ibang paraan upang maisakatuparan ang mas mabilis na pagpapatayo ng mga silid-aralan sa bansa. I honestly think the only way we can fulfill 25,000 to 30,000 classrooms for this year is if all of us build at the same time. Kung sabay-sabay po tayong gagawa ng classroom, may tsansa po tayong mapunuan yung 25,000 to 30,000 classroom target. At ang committee po namin, we will monitor and we will make sure that these classrooms are made on time, on target, at the right price. Aniya, bukod sa Department of Public Works and Highways na magtatayo ng nasabing istruktura, nakikipagtulungan at ibababa nila ang pondo sa mga lokal na pamahalaan. Mula sa dating sistema na nakadepende sa DPWH ang proyekto, ngayon ay magkakaroon ng isang modelo na mas magbibigay ng mas malaking papel sa mga local government unit at iba pang katuwang na ahensya upang mas mabilis na matapos ang trabaho. Sa ilalim ng framework na ito, ang mga LGU ang mangunguna sa buong proseso mula sa pagbili ng mga kailangan hanggang sa mismong construction habang sinisiguro ang pagsunod sa mga national laws at DepEd standard designs at specifications. Pananagutan din ng LGU ang pag-aayos ng anumang depekto sa construction kung sakaling hindi masunod ang mga itinakdang pamantayan. Ilan sa pangunahing focus na classroom building ay ang Region 3, Region 4B, National Capital Region at Region 7 na mga rehiyon na may pinakamalalaking classroom gap. Ayon kay Education Secretary Sonny Angara, kulang ang bansa ng humigit kumulang 165,000 na silid-aralan, kaya't mahalaga ang hakbang na ito para pabilisin ang pagpapatayo ng mga classroom sa iba't ibang lugar sa bansa. Ngayon, iniiba na ho natin at ito ang utos ni Pangulong Bongbong na i-empower natin yung mga local government units. At sama-sama ho tayo lahat, sabay-sabay, imbis na isang ahensya lang ang nagko-construct, meron tayong labis sa 1,000 local government units na gagawa ng classrooms. Dagdag naman ni Senator Aquino, mas madaling matutugunan ang kakulangan sa classroom kung mas maraming ahensya ang kikilos sa pagpapagawa ng mga ito. Nandyan yung paggawa ng bagong classroom, nandyan yung pag-lease o pagbili ng mga lumang building, nandyan yung pag-repair ng mga sira-sirang classroom. Lahat po ito, pag pinagsabay-sabay po natin yan, pag binayanihan po natin ang mga prosesong yan, makikita po natin, mapupunuan natin ang kakulangan ng classroom sa ating bansa. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.